want me to read a passage sa Philippians chapter 4 verse 6, and it says here, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God." Okay. So ano po ang kahulugan po nung talatang itong sabi po, wag tayong maging magulumihan, no? Wag tayong mabahala. Instead, lahat ng bagay ay idaan natin sa panalangin, no? Tayo manalangin sa Panginoon. At yung panalangin na yan, may Amen. pasasalamat. Hindi yung panalangin na para kang nag-aalinlangan, but yung panalangin natin kasama kaakibat nun yung pasasalamat. Kasi ang tingin ko diyan, habang nagpapasalamat ka, kinikilala mo kung sino yung Diyos na sinasamba mo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat muli sa inyong araw na pinagkaloob sa amin, maging sa inyong palaala, Panginoon, na huwag po kaming mag-alala sapagkat alam namin na ikaw yung Diyos at ang inyo lang pong hinihiling ay kami ay lumapit sa inyo sa panalangin na may pananampalataya na kayo ang Diyos na kayang gumawa higit pa sa aming inaasahan. Lord, we continue to lift up to you ang aming pong patuloy na pag-aaral at dinadalangin namin ang bawat isa. Buksan mo ang puso't isipan, Panginoon, at upang sa gayon lahat ng mga pinag-aaralan, Panginoon, ay tumimo sa kanilang mga puso't isipan. We lift up to you, Lord, the rest of this class, ang aming pong kanya-kanya mga pamilya, mga pangailangan, pray for every need, we pray for every situation, Lord God, na nangailangan po na yung tulong. Maraming salamat. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Ayan, tuloy tayo sa ating pag-aaral. Katulad nung nabanggit na natin, let's have a little recap. Sa mga nakalipas na araw, we've had a very interesting discussion patungkol doon sa ano yung effect ng massage, and then nakita po natin, no, may dalawang uri po ng effect ng massage. It's the physiological and the psychological. At yan po yung pinaka-selling point natin, no? Kapag tayo ay nagmasahe at when our clients would ask us about ano yung benefit ng masahe, ma-explain na natin na maigi. And then we also delve into the indications and contraindications. Ano kung saan pag sinabi nating indication, kailan pwedeng gawin yung pagmamasahe na yan? Ano ang mga situation na angkop na angkop yung masahe? At the same time, natalakay din natin kung ano naman yung mga contraindications. Ang condition ay systematically contraindicated. Ibig sabihin po nun, hindi pwedeng masahin at any given time, no? Kasi malamang ito ay medical yung kanyang condition. At kung kailangan galawin o kailangan masahin, kailangan din po natin ng clearance mula sa doktor. Kasi po yung tulad binabanggit natin paulit-ulit na kapag tayo nagmasahe at merong masamang nangyari sa client at it was attributed doon sa ating ginawang masahe, ano po, kung license po tayo, kawawa yung ating lisensya, no? Kasi baka yun ang maging ground para ma-invalid yung ating license, no? Due to yung gross negligence. Okay. And then, yun na pag-aralan din natin na aside from yung sinasabi natin na systematically contraindicated, meron din tayong naririnig na meron din palang partially or locally contraindicated. Ibig sabihin po noon, katulad kung may sunog o nasunugan na bahagi ng katawan, we could do massage doon sa ibang part na hindi naman affected. Nakuha niyo po yon? So, yun po yung distinction nung dalawa, no? Mula doon sa effect na physiological to psychological, and then mula naman po doon sa indicated, recommended ng DOH, recommended ng ating kagawaran ng pangkalusugan, at doon naman po sa sinasabi din natin na contraindicated, which is divided into two. Meron tayong systematically contraindicated at meron din tayong tinatawag na locally contraindicated. Kaya, ayun, kung wala nang tanong, tuloy tayo ngayon sa panghuling bahagi ng ating
discussion sa fundamental concepts of massage therapy, at ito naman ay about ano yung pagkakaiba or pagkakahalintulad ng wellness at ng therapeutic. Kaya kanina doon sa pag-usap natin with Benson kanina at kay Alvin, pinag-usapan namin kasama si Ma'am Jeanette, nauna siya na pumasok kanina at nagkaroon tayo ng pag-uusap kung ano-ano yung mga benefit, ano yung pagkakaiba ng dalawa, na when it comes to wellness or when it comes to therapeutic. Kaya dito pag-usapan natin ngayon, saan bang parte na yung ginagawa natin ay maituturing kung ano po siyang kategorya, kung ito ba ay tayo ba ay gumagawa sa hanay ng wellness o tayo gumagawa sa hanay po ng therapeutic. Let's take a look at that. Yes po, sir. Sige po. Easy po. Sir, matanong ko lang, nasa manual po ito, no? Yes. Nasa huling bahagi. Po. Actually, page 139 siya sa manual. Okay, sige po. This is the last part ng ating pong fundamental concepts of massage therapy, yung unang bahagi ng ating 5 subject na tatalakayin patungkol sa inyong paghanda para sa DOH Massage Licensure Examinations. Now, ano ang pagkakaiba nung dalawa? That is the first question na dapat nating tingnan, no? At ano po yung wellness massage? Anyone? Ano sa tingin nyo yung wellness massage? Wellness, I think it's more on relaxation, anti-stress. Yes, relaxation. Ano pa? Ano pa yung mga keywords? Ano makikita natin? Sige, go ahead. Alvin, ano yung sinasabi mo? Wellness massage po, sir, is yung pangangailangan po ng client. While ang therapeutic massage po, sir, is yung tawag ito, lunas po, sir. Parang gamot, parang, what do you call this? Para siyang, ano tawag doon, yung, paano ma-cure yung, para ma-cure, paano po ma-cure yung, napipil ng client. Yes. Curative, parang yeah. Curative, no? Sabi nga rito, a type of massage therapy that focuses on the promotion of overall physical and mental well-being. So kung titingnan natin dito, ito ay nasa hanay ng prevention, no? Prevention, no? Kaya yun ang natin, no? Pag sinabi nating wellness, ito ay may kinalaman sa pagpigil or pag-iwas ng isang tao na magkaroon siya ng karamdaman. Whereas naman po sa therapeutic massage, ito naman po yung kanyang classification. Pag sinabing therapeutic massage, ang kanyang punto, ang kanyang aim o bigyan ng tugon yung specific health concerns or conditions of a client. Okay? So, yun po, unti-unti makikita po natin pag sinasabi pong wellness, ito ay nasa bahagi po, nasa hanay po ng prevention. Tama po ba? No? Prevention, promotion ng mga gawain na maiwasan upang maiwasan yung pagkakasakit, or pagka nagkasakit na pa yung client, yung approach naman dito ay mabigyan ng katugunan yung pangangailangan ng client natin, no? Kaya siya nagiging therapeutic. What else do we have here? So makikita po natin, ang sumunod na tanong ay alin ba ang mas mahusay? Ano sa tingin nyo? Alin bang mas mahusay? Wellness or therapeutic? No? Kasi karamihan ng mga spa ngayon, sa tingin ko is if my figure is correct, around mga 80%, no? 80 to 90% ng mga spa ay nasa hanay po ng wellness. But there are some na mas mas gamay nila yung mga, kumbaga, kung mayroong mga physical complete client, gamay nila yon, no? Sila ay may mga kanya-kanya mga approach. Pwede po through reflexology, no? Mayroon pong healing, and then pwede po through acupressure, no? Parang shiatsu din po yon, no? Na yung ganong approach. Okay? Kaya ang tanong is, alin ba dito ang talagang mas maganda? Alin ba dito mas mabuti? Sabi nga rito, it is difficult to say who among the two is the best since each
one serves a different purpose. May kanya-kanya siyang layunin. The wellness massage, ang kanyang layunin ay para tugunan yung pangkalahatang pangangailangan ng kliyente at yung pagbibigay sa kanya ng kaginhawaan, ng relaxation. Whereas the therapeutic, ina-address niya yung specific health concerns or yung chief complaints ng ating client. Tingnan natin po, when it comes to magkaroon po tayo ng kunting comparative analysis. Tingnan natin kung ano yung pagkakaiba o maring pagkakailuntulan ng dalawa. Sa hanay po ng customer relationship. So malinaw po, ang distinct labeling po natin kapag ang nasa receiving end ng wellness, normally ang tawag po sa kanila ay client. Tama po ba? No? Client, kliyente. Oo. Pero kapag nasa therapeutic naman, ang katawagan ng client o ng someone who's receiving the service is a patient, pasyente. Yun. Doon pa lang magkaiba na po yung dalawa. Ang sumunod naman, sa hanay po ng... Okay. Magtanong lang po ako. Yes, attorney. Yun po bang direction natin is onto the wellness? Hindi siya therapeutic. Depende po yan, attorney, sa Kaya ito, pinapakita lang natin yung possibility, pero nasa inyo na po yan kung ano yung tatahakin po ninyo na Sir, direction. it's the same na massage yan. Opo. Kasi kung may health condition, kasi di ba may mga indications. Opo. Kasi if we go into the therapeutic, kailangan, kasi may sickness yun eh. Opo. May sickness to relieve the pain. Yes. Ngayon, kasi may mga prohibitions. Doon ko minsan nagkakaproblema ang nagmamasahe kasi walang mga yung preparation ba, yung mga pagtatanong, walang waiver, mga ganon. So, nagkakaroon ng reklamo. Ngayon, kung sasabihin natin, if we are a licensed massage therapist, meaning just go into the wellness. Generally wellness siya, not therapeutic. Unless na may mga background na pagiging nurse. Yes. Ganun ba sa medicine? Yes. Yeah, I got your point, attorney. Ang dito lang is yun lang, tinitingnan lang natin kung saan yung pwede nung parang nililinaw lang natin sa bawat isa kung ano yung ginagawa nyo, nasaan ba kayo naka-align para malitin. Oo. Kasi hilot, kumbaga hilot na yun di ba? Therapeutic is hilot actually. Oo. Kaya lang po, may mga confusion din ng konti kasi sa ngayon, ang tinatawag po na iba spa hilot. Pag sinabing spa hilot, relaxation. Pero yung hilot talaga, hilot in the right sense of the word, panggagamot po yun. No, yun po kaya nga, kailangan ng medical supervision kasi yon. Yes. Oo. Okay. Okay. Sige Thank you. Sige po, attorney. So, yun po, nakita po natin na lang po yun. Actually, yung discussion natin is academic, lang po to, discussion natin kung ano yung maaring comparison tsaka dissimilarities po ng ating pong dalawang hanay po sa wellness, sa wellness tsaka therapeutic. Ngayon, pagdating naman po sa, tuloy tayo, comparison ng dominant paradigm. Pag sinabing dominant paradigm, ano ba yung kanyang pinaka punto? Ano po yung pinaka-bulk ng ginagawa? Kaya dito po, pag sinabi po natin na therapeutic, ang kanya pong pinaka-direction po ay scientific and problem solving. Ibig sabihin po nun, magbabase lang po yung treatment doon sa complaint ng client. Nakuha niyo po yon? Ganun po yung ganun po sa therapeutic. Whereas, pagdating naman po sa hanay naman po ng wellness, ito naman ay yung kanyang approach is intuitive. Pag sinabing intuitive, pinapakiramdaman nung nagmamasahe kung anong part na pwede niya hagurin para tuluyang ma-relax yung client. Intuitive, nurturing, ganun yun. Nasa hagod po yan. Kaya po, nakakatuwang tingnan kasi lalo na sa all practical examination, like kung sinasabi sa mga estudyante, pag namasahe kayo, dapat ipakita ninyo na you enjoy what you are doing. Tsaka yun,
yung kamay ninyo, yun yung nagbibigay ng effect na kinakailangan o inaasahan ng client. Okay? Kasi yan po, nasa ano po yan, no? Nasa wellness side, no? Nasa relaxation side. So yun po ang ang pagkakaiba when it comes to the paradigm shift o dominant paradigm ng dalawa. Ang sumunod naman ang reason for treatment. The client would always request for relaxation. Normally po 'yon, no? Kaya papasok siya sa spa kasi gusto niyang kung ano man yung kanyang mga alalahanin ay maibsan at magkaroon siya ng relaxation, no, sa kanyang pangangatawan. Whereas when it comes naman sa therapeutic, ito naman po ay maituturing na medical necessity. Although hindi siya talaga hanay doon sa yung curative ng mga mainstream medicine. Okay? Ito parang nagko-complement lang po siya. Next naman po, makikita natin dito yung focus. Okay, ang focus ng wellness is more on client satisfaction. Tama po ba? No? Kapag may nagpamasahe, at the end of the day, ang inaasahan ng client ay magkaroon siya ng kapahingahan, di ba? Ma-relieve siya sa kanyang stress, yung mga ganon. Whereas sa therapeutic naman, ang tawag po niyan ay functional outcomes. Ano po yung nangyari after the treatment, no? Kung ang complaint niya ay meron siyang physical na meron siyang pain sa kanyang lumbar, inaasahan yun after the treatment or series of treatment, mawawala yung kanyang pain sa lumbar area. So doon po nakabase po when it comes to the therapeutic. So ang sumunod naman, yung termination of care. Kailan na terminate yung service na ibinigay sa client? Okay. Sa wellness, normally, pagkatapos nung 1 hour, normally, after 1 hour, nare-relieve na yung client, tapos na yung usapan. Okay? Pagkabayad na, okay na po yun. Tapos na po yung usapan. Whereas, when it comes naman sa therapeutic, malinaw po na ano po natin na ang pagpapagaling po kasi, pagka mga kunwari may mga pain sa katawan, sa mga muscular part ng client natin, sometimes it takes time. No, hindi lang siya nagaganap o nangyayari within an hour of session, kundi minsan po pwede pong kailang balikan po yan ng ilang mga sessions hanggang ultimately mawawala po yung pain, yung nirereklamo ng client natin. The next one is sa training. Ayan. Sa training naman, mapapansin natin, lalo na sa atin sa DOH, hindi masyado siya ganun ka masabi natin ganun kalalim yung training, no? Although yung iba naman talagang tingin nila mahirap na yung anatomy, physiology, microbiology, pero kung i-compare mo yan sa ibang health sciences, yung sa masahe po natin hindi po siya ganun kalalim, no? Ano lang po yun, as in basic lang yung mga information na kailangan matutunan at kailangan magkaroon ng assimilation. Whereas, when it comes to the therapeutic, ayan, may mga therapeutic training, halimbawa, yung sabihin natin, yung napag-usapan namin kanina, yung acupuncture, acupressure, it takes time, no? In Japan, I remember when I was there, ang pagla-license po ng maging shiatsu therapist ay umaabot po ng ilang taon. I think that's around 3 years. 3 years yan, mag-aaral sila, wala silang pag-aralan kung hindi yung anatomy, physiology, things like those for 3 years. And after 3 years, saka sila maaring kumuha ng licensure examination. Ang makikita na natin na yun yung distinction ng dalawa, no? Mas masusi ang pag-aaral when it comes to the therapeutic. Next. Ayan. So ano yung physical demands? Makikita natin, no? Sa part ng nagmamasahe, yung approach ay medyo magaan. Okay? Except lang yung mga clients na when it comes to shiatsu, gusto nila hard po yung approach, yung hard po yung manipulation, kaya medyo mabigat po yun, no? The others would always complain na, sir, ayaw ko na ng shiatsu kasi yung client pagka gusto niya ng hard, talagang kailangan diinan mo ng husto, no? At napakasakit sa mga daliri. But when it comes to therapeutic, ayan, medyo, ewan ko lang kung na-experience yun na po na
pagka nakatapat po kayo ng mga therapist na medyo therapeutic ang approach nila, parang nasa ano na po nila, nasa mindset na nila na no pain, no gain. Alam niyo ba 'yon? O kailangan talaga may Yes, sir. pain. Oo, pagka may pain, ibig sabihin wala pang healing. Pagka nawala na yung pain na 'yon, that means gumaling na po. Ganun po 'yan, no? I don't know, pero I've tried this once sa Malaysia one time. And there was this sabi nga nung napuntahan kami doon sa Kuta Kinabalu, ang sabi ng friend ko, meron kilalang ano dito, manghihilot, no, yung tawag na sa atin manghihilot. Priest siya na babae, no, temple priest or something. Sabi niya, magaling siya mag-massage, no? Kaya nung na-try namin, grabe ang sakit. Kasi yun nga po yung kanilang paniniwala na no pain, no gain. Basta po mayroon kang, kunwari, nag-complain ka about pain somewhere, no, sa paa, halimbawa, hindi nila tatantanan yan hanggat mamanhid ng gusto at wala ka nang mararamdaman. Okay? So kaya heavy, no? Kaya heavy po yung approach pagka nasa hanay po ng therapeutic. Ayan, yung panghuli natin dito, makikita natin when it comes to the business model, ano yung marketing model, wala naman masyadong pinagkaiba. Pero ang kanyang naman is parang networking na rin, no? Referral system, things like those, no? Lalo na sa therapeutic. Kasi ang therapeutic po, more on the word of mouth. Di ba? More on the word of mouth. Pagka sinabi po na ito, magaling po siya manghilot, magaling po siya magmasahe, parang gano'n, no? At saka kung ano yung mga pain mo na re-relieve, no? Marunong siyang magbigay ng healing, no, na method para gumaling. So parang gano'n kasi referral. Unlike yung sa spa setting natin, di ba? Magkaroon lang tayo ng paskil ng gano'n. Madali lang maintindihan ng tao eh. Pag sinabi mong spa, relaxation na yan, doon na sila pupunta. Ganon, no? So, although may mga may element din po ng referral system, no, lalo na kung magaling yung service ng isang spa na yan, but more often than not, ito ay mas angkop doon sa therapeutic massage. Yun po yung makikita natin, no, na maaring pagkakaiba, maaring pagkakapari-pareho. Kaya tingnan po natin, katulad no nabanggit na natin kanina na nasa inyo na po yan kung ano po yung tatahakin po ninyo na direksyon. Are you going to dwell doon sa wellness side ng ng ating massage industry or doon kayo sa therapeutic side? Now, katulad nung nabanggit ni Attorney Edith kanina, pagka therapeutic side, kailangan may sapat kayong training or yun nga po, certification kung kinakailangan. No, kasi depende po 'yan, no? Lalo na kung nasa healing side na po kayo, nasa therapeutic side na po tayo. Pero kung simpleng hilot-hilot lang na gagawin natin, hindi naman masyadong maging wala naman masyadong mahigpit na patakaran ang ating kagawaran ng pangkalusugan when it comes to that. Lalo tigit doon sa side o dito sa side po ng wellness. Ayun po yung ating pong discussion about wellness as against doon sa therapeutic. And I think sino ba yung nagre-raise ng kamay kanina? Fair question. Po, Alvin, tuloy Alvin. Ano yung tanong mo, Alvin? Let's have the time now for your questions. Sa duration po ng training, sir, may separate po tayo na training for therapeutic massage po. Separate, ang is yung stroking po, sir, or sequence ng massage for therapeutic. Kasi sa spa namin, sir, also confused din ako, sir, kasi meron kami tinatawag na aromatherapy. Mm-mm. Well, in fact, most of our massage actually is for wellness massage. So, sa definition po kasi natin kanina, dinidefine natin yung therapeutic massage as scientific and problem-solving. So, Yes. it needs clinical advice from medical specialists before we perform the massage. Mm-mm. So, yung sa amin kasi, direct, direct application po ng aromatherapy, which is from the word itself, therapy. So, can we consider it as therapeutic massage? Ganito yan, sir. When it comes to, kasi ang ating training sa DOH sa ngayon is, lang po, tulad na banggit natin kanina, nasa entry level lang po tayo, no? Pagdating sa field ng specialization,
may kanya-kanya naman po silang ano yan, no? Probably yung PITAC is also mayroon din po silang mga program na parang therapeutic, no? Like sa hilot, mayroon po silang ganung mga approach. So it all depends on kung saan ka tumatahak ngayon at ano yung certification na kinakailangan on that particular modality, no? In that particular field. Okay, sir. Basically, wellness and therapeutic, ang difference is wellness is for prevention, therapeutic is for treatment. Yes. Tama po, sir? Curative. Oo. Kaya lang tulad ng banggit natin kanina, yung sa atin pong sitwasyon ngayon, it's more on the entry level lang po na understanding na binibigyan ng DOH. Pero once you go deeper into the healing side, yung mga therapeutic side, then merong mga iba namang certification na kinakailangan mong i-comply. Yung ganun po. Okay. Do you offer din po ng therapeutic massage classes po, sir? Or training po? Wala. Meron po kayong offer? Wala po tayo sa ngayon, no? Kasi ang ating focus is more on the nasa licensure po tayo ng DOH training, yung training and review natin. Oo. Pero kung meron iba sa inyo na eventually, kasi ang ano lang naman diyan is we just hope na and pray na magkaroon uli ng seminar sa DOH, no? Kasi ang DOH po once in a while nag-o-offer po sila ng training para sa maging trainers, no? Para sa mga gusto magtayo ng institution. Kasi po before ka i-allow magtayo ng training institution, first you must be licensed by DOH. Second, you must pass through yung training program ng DOH for trainers. And then you come out with your own training design na maging equivalent po ng 30 credit units. So yun po yun. Kaya doon mo pwedeng ipasok kung ano yung alam mo na massage modality or ano yung approach na pwede mong ipa-accredit sa DOH na officially pwede mo na siyang gagawin. Okay? So parang ganun po yung po niya. But for the meantime, sa atin pong level so ngayon, it's on the licensure examination. So parang binibigyan lang tayo ng blanket authority ng DOH na tayo ay makapag-perform na masahe. Kaya lang later on you will find out na may mga areas na may mga practice na kailangan nating gawin at iwasan. One example is kunwari we are not allowed to use lubricants that are not prescribed by the Department of Health, no, or any liquid or any material na hindi po piniprescribe ng DOH for massage. Ayan. So, classic example is hindi pwedeng gumamit ng gas, no, ng gasolina, yung mga ganon kasi dapat langis. Yung mga ganon. Once you violate that one, pwede yan maging ground para invalid yung iyong license for for gross negligence. Parang mga ganon po, no? Parang ganon. Anyway, sige po, any other question? Si Jeanette. Sir. Hello, sir. Sir. Yeah, Jeanette. Okay. Sir, yun nga po, yung kanina na tinanong ko, ano po ba yung pagkakaiba talaga? Kasi marami po nagpapabook sa amin na na gusto po rin nila yung hilot at saka yung wellness massage. Opo. Okay. Ano po ba yun? Is it legal? Is it advisable yung hilot massage? Yeah, hilot is recognized by government. Okay? Actually, promote nga yan ng Department of Tourism abroad. Kasi traditional hilot, yun. Yung Filipino, tawag yun? Traditional way of healing, ika nga. Traditional hilot, sir. Oo, pinopromote po ng gobyerno po natin po yan. Yun lang sinasabi natin kanina, provided yung mga ginagamit mo na mga oils, mga lubricants are aligned doon sa nire-recommend ng DOH. No, wag mong gagamitan ng ibang concoctions na na that could be detrimental sa kalusugan ng client. So yun yung general assumption natin po diyan. Okay? Follow up, sir. Yes. Okay. Yung traditional hilot is pinopromote ng government. So meron po bang kasama po ba yan sa training sa TESDA or ini-include po ba nila yan? Ano po yung tawag dito, yung sequence when it comes to sequence ng hilot at saka ng massage? Nakakalimutan. Yun po. Ang kung maalaala ko po, kasi there was a time in the past, mayroong mga workshops yung ating gobyerno
involving the TESDA, kasama po dyan yung, of course, yung DOH, and then yung PITAC, yung Philippine, Okay. yung Traditional Healthcare Office natin, no? Institute of Traditional Healthcare. Sila po ang, actually sila po ang main person when it comes to the hilot. Kasi po, Okay. yan po yung pinaka-forte po nila. Kaya lang po, I'm very sorry to say na hindi masyado nakapag-take off. Although, minamarket yan ng DOT. Kasi sa hanay po ng mga local manghihilot, marami pong mga issue. So, marami Kaya pong nga mga grupo na nagsasabing kesyo ganito, kesyo ganyan, yung talagang authentic, ito yung gagawin. Hindi dapat yung parang ginagawa lang ng relaxation. May mga ganun kasi eh. Kaya hindi po, sa tingin ko, hindi masyado siya nagiging ganun ka-successful to the point na talagang may isang puso't isipan yung mga nanghihilot na ito yung gawin natin. Yung ganon. Okay. Sige po. Mauna po si Barbie. Barbie, you have something to ask? Go ahead, Barbie. Sir, ano po, yung doon po sa hilot. Yeah, sige, tuloy. Kasi po yung hilot, di ba sir, iyon po yung traditional massage natin dito sa Pilipinas. Opo. Hindi ho ba kasama sa DOH yun na pag-aaralan? Hindi po kasama. Kasi kung titingnan natin sa ating syllabus, more on Swedish massage. Swedish massage po. Kaya yung 5 basic strokes, effleurage, petrissage, friction, tapotment, vibration, Swedish po 'yon. Swedish massage. Yung hilot, ang tulad ng binanggit ko kanina, yung PITAC, no? PITAC is an attached government of DOH. Sila po yung nagpo-push regarding that. Okay po sir. Kasi sobrang sayang po kasi sa competition ng massage sir sa ibang bansa, napaka-skilled very skilled po ang mga Filipino about sa massage kasi sobrang gagaling po nila. Yes, oo. I agree with you. Nakilala na po tayo. Yeah, I agree with Totoo you. po yun. Totoo. Oo. Actually, let me share with you, there was a time na pinadala kami ng Department of Tourism sa Dubai. There's a fair in Dubai and then namili po sila ng mga Filipino therapists or trainers even na mag-perform ng hilot. Opo. Unfortunately, kasi yung hilot natin, 'di ba, gamitan po ng kandila, meron po yung dahon, meron pang gano'n, no? So, unfortunately, hindi namin na-maximize 'yan kasi yung gusto ng tao, yung gusto ng mga tao doon sa pinuntahan namin is gusto lang nila magkaroon ng back massage. Okay po. So, yun po ang nangyari. So, nag-back massage na lang po kami. Hindi naman po sila interested doon na, dumapa muna, alisin yung damit nyo, we do a ritual, mayroon tayong, magagamit tayo ng dahon, susunugin yung, iinit yung dahon, ilalagay sa likod, things like those. Kasi, number one, fair kasi yun, no? Hindi siya spa setting. And people are rushing here and there, na nagmamadali yung mga tao. So, ayaw nila yung padapain mo sila and then hintay mo isang oras, no, doon. Gusto lang nila, meron lang silang hilot sa likod na may masahe, may shiatsu sa likod, masaya na po sila. Something like that. So, they are so impatient pa kasi, sir. Yes. Pero kung sa setting, because I've heard somewhere in Russia, there was a time in Russia, talagang patok na patok yung hilot, no? Kailan hindi ko alam kung saan nanggagaling yung banana leaves. Kasi hindi naman makumpleto yung hilot kung walang banana leaves. So, yun po yung mga element na kinakailangan po. No, kaya lang, yun katulad sinasabi natin kasi, at the home front, sa ating pong hanay kasi, hindi masyado nagkakaroon ng pagkakaisa yung mga nanghihilot mismo at yung nasa mainstream ng masahe. No, may mga disagreement. Kaya minsan ang tawag na lang po sa spa para hindi po sila mapulaan ng mga traditional na manghihilot mismo, sabi na lang nila is, ang tawag namin dito is spa hilot. Yun po yun. Pag sinabing spa hilot, relaxation. Kasi yung mga traditional healers, they would always complain and say, you don't have the authority to use the term hilot because hilot in the real sense of the word is therapeutic. No? Therapeutic po yan.
In fact, sa iba, mayroon pa yung may bahagi pa yan ng tulong eh, 'di ba? Yung may mga ritual pa yan, no? So hinahaluan nila ng spiritual thing. Kaya yun yung problema. Yun yung problema. Kaya lang sa ating hanay, para safe naman po tayo, makontento na lang po tayo. Yeah, like what others are saying, tawagin na lang po natin na spahilot, no? Para wala nang away. Okay. Sige po. Attorney, kanina po kayo nagtataas ng kamay. Do you have any question? Ito, Benji, ganito kasi. Itong mga kasama ko, kaya ako dito, nag-enroll ako. Yes. Dahil mga hilot. So, gusto ko lang, kasi ngayon ko lang naiisip na may mga mali doon sa mga practices. Kasi pwede kami pagkakitaan ng mga medyo, may yung mga magugulang na tao. Yes. Kasi, siyempre hilot yon, mga traditional na hilot. Yes. So, kung magti-train sila dito, later on, magti-train sila dito sa atin, Apo. what would you suggest as a training for them to, kasi sa akin hindi ko naman pwedeng i-share kung sakaling makapasa ako. So, they need to have their own licenses. Yes. Ngayon, dahil talagang hilot sila, traditional na hilot, and everybody is doing great. Tsaka yung talagang nakakagamot sila. Ang worry ko lang kasi dito, dahil hindi naman kami nagpapapirma ng mga waiver, I need to have a waiver to let the patient sign a waiver, pero para religious ito eh. Opo. So, what would you suggest na training ng mga ito para maging license sila na manghihilot? It's not, kasi dito hindi na ito wellness eh. Ano talaga ito? Healing ito. Yes. I agree with you, attorney, 100%. Kaso lang kasi yung platform ng DOH, tulad na binabanggit natin kanina, nasa entry level. Kaya ang sabi po ng DOH sa amin nung araw, kung gusto nila magkaroon ng specialization, then they go to PITAC. Kasi PITAC is the one that's doing that, no? Yung mga hilot-hilot na yan. Kaso lang po, tulad sinasabi natin, si PITAC kasi, hindi din siya fully agreed doon sa, alam niyo po yung mga manghihilot ng Banahaw, di ba? Yung mga... Oo. Magagaling talaga yun kasi mga espiritista yun eh. Espiritista yun, yung sa Banahaw. Kaya yun yung medyo nagkaroon lang ng konting hindi lang kunti, malaking disagreement. Kasi the manghihilot ng Banahaw na they've been doing that for many years, na minana nila sa kanilang mga kanunuan, sabi nila, wag niyong gamitin yan for wellness. Kasi yung aming hilot, this is, yung pag sinabi mong Filipino hilot, therapeutic po ito. Yung ganon. No? Kaya, yun yung kaya I do not know how to answer that question. Kasi po yan napakaselan po na issue. Kaya para safe po tayo sa spa and wellness, gamitin natin, pag sinabi nating hilot, this is spa hilot. Yun po yun. In fact, even TESDA yata, no? Spa hilot yung TESDA yung ginamit. Wellness hilot pala yung TESDA. Yun po yung kanilang ginagamit na katawagan. Hilot wellness massage po, sir. Hilot wellness, yeah, that's right. Hilot wellness massage. Kasi nililinaw nila na hindi po yan therapeutic. Kasi pag therapeutic, marami tayong makakaawan yan. Kasi maraming magagalit yan. Parang ganon. So, but actually, at the end of the day, it's all up to you eh. Kung ano yung approach mo, kasi iyo naman yan eh, no? Kaya lang, wag ka lang masyadong, kasi pag kasikatan mo na siguro, babanggain ka ng ibang grupo at sasabihin nila, hindi yan pwede. Gano'n. Okay, sige po. So, attorney, okay na po yun? Attorney. Yes, Mr. Benji, thank you. Opo. Sige lang po, tingnan lang po natin. Kung maging LNT na po kayo, baka mas makatulong po kayo sa hanay po natin kung paano natin ma-improve pa yung mga ginagawa natin, no? Sa pamagitan po ng ating DOH. Sige, Raymark. Go ahead, Raymark. Hello, Sir Benji. Yes. Raymark. Yes po. Yung tanong ko lang po is lahat po ng may kinakandak ng mga DOH training is kailangan po ba LMT ka? LMT ka po muna. Bago ka maka-avail ng mga training sa DOH,
for example, yung ano, meron kasi doon dati na nag-invite din sa akin about sa bone setting naman yun po. So, yung katanungan ko po ngayon is, kailangan po ba LMT ka po muna bago mo makuha yun? I mean, i-require po ni DOH na dapat LMT ka po muna. Yun lang po, Sir Benji. Yes, Thank you. Salamat po. I'm sorry to say, hindi ko masyado gamay yung area na yan. Ano po? Basta ang alam ko lang po, kapag therapeutic at ito ay sanction ng government, dumadaan sa PITAC. Okay? Yung Philippine Institute for Traditional Healthcare. PITAC is an attached agency ng government. Hindi po siya talagang government, parang quasi-government ang tawag doon eh, no, na ano siya, it's an agency recognized by government pero it operates on its own. Sila po yung mga may ganun eh, may mga training ng mga bone setting, chiropractor, yung mga ganun. Sila po yung may mga training ng even mga yun sinabi natin kanina ng hilot, sila po yung may ano po noon. Kaya if you are interested, pwede niyo bisitahin yung kanilang website and then you write them a letter and then ask for programs na kung saan. But when it comes to LMT as a requirement, I am not very sure. Pero ang alam ko, hindi naman nila dinidistinguish kung LMT ka o hindi ka LMT. Kasi normally, pag may mga training programs ng PITAC, it's open for everybody. Lalo na sa community, no? Sa mga barangay, parang ganun. So, they do that. Okay po. Thank you po, Sir Benji. Okay, maraming salamat po. So, anything else? Meron pa tayong kunting oras. Kasi maganda pong pag-usapan po natin. But if you have other things in mind, tingnan po natin, no? Kasi para ma-settle na natin kung mayroon kayong mga agam-agam, mayroon kayong mga sa Bisaya ang tawag namin diyan, may naakay pagduha-duha. Benji, Sir? Yes, go ahead. Benson, go ahead, Benson. Sir, ibig sabihin ang DOH nagkakaroon din siya ng conduct for Cairo? Ang PITAC po, meron po siyang ganung, I think, hindi masyado ako familiar, pero Sir, alam anong ko meron. spell niya? PITAC? P-I-T? P-I-T-A-C-H. C-H. Okay, sir. Thank you po. C, no? Healthcare kasi. Philippine Institute for Traditional Healthcare. PITAC. Healthcare. Yan. I-ano nyo po, i-google nyo po yung kanilang website. I'm sure marami silang mga programs. Yes. Ito po sa under po ng DOH to? Ano po? Under po siya ng DOH? Ang tawag po nila dun aligned o attached agency. Hindi siya under, parang kahilera po siya ng agency ng ano, ng DOH. No, tawag nila dun attached agency. Thank you po. Opo. Okay. Sige, so anything else? Sir? Yes, ano po yung sa Taiboran, sir? It is therapeutic or wellness po? Ano po? Taiboran po. Taiboran. Hindi ko masagot, pero kung naka-base po sa Thai massage, therapeutic po ang approach po niya, no? Kasi 'di ba, inihila-hila po tayo yung ganon. So, sa Thai, ang alam ko kasi more on therapeutic siya. Kaya lang, depende rin sa manipulation. Kapag magaan, nakaka-relax. Pero pag masakit, tawag na may force, yan na po yun. Masakit na po yun. And then, that produces therapeutic effect. Ika nga. Okay po. Thank you po, sir. Oo. Sige po. So, wala nang iba? Wala nang may... Yes, si Roman. Yeah, Roman, go ahead, please. Sir Benji, based on my experience as a certified therapist, with regard po sa massage, yung approach po ng wellness or therapeutic, minsan po nag-base po sa client. Yung result sa client po. So, halimbawa po, si client pinassage po ngayon. Pag yung yung feedback po niya na nawala yung pain ko sa legs. So, nagmamanifest po siya as therapeutic. Yung iba naman, sinasabi po nila na gumaan yung pakaramdam ko. Ibig sabihin po na nag-manifest as well. Tama po ba, Sir Benji? Actually, ano na yan, sir eh.
nasa preference na ng client natin kung ano yung kanyang, Yes, opo. yung kanyang desire na mangyari, no? Opo. Kaya ako po nasabi na minsan po yung approach mismo nang gagaling po kay client. Yes. Kaya yun nga. Kasi po sa Hilot po, nung nakita ko po kung paano po nila gawin, yung manipulation po ng Swedish ginagamit din po nila, like friction, saka yung Petrosnatch. Kaya po siguro yung sa atin as Swedish, more on Swedish, tayo gano'n. Hindi lang po siya talaga wellness. Ano rin po siya, therapeutic wellness din po siya. Both po. Yes. For me. Yes. Actually, sir, sa totoong buhay, manipis na manipis yung demarcation line ng wellness na ng therapeutic eh. Kaya depende na yan kung paano natin i-interpret. Ang atin lang dito is, number one, ano ba yung preference o ano yung desire ng client? No, kasi si client gusto niya po ng therapeutic, ng wellness, kailangan yung hagod natin nakaka-relax. Tama po ba? Okay? Huwag mo siyang bibigyan ng hagod na na talagang mapapaindak ka sa sakit. Okay? Kasi nangyari and then for those po na nag-ask kung paano po yung Hilot, well, based po sa nakikita ko, they use they use friction and Petrosnatch po. And effleurage din. Yes. Depende po yan sa approach ng client. Kaya lang, bottom line is, ano ba yung hanap ng client? Sir, kasi ganun, sir, for a while, sir, ha? Kasi ganun yun, sir, soft, or moderate, or hard. Yan kasi ang pag-approach. Sir, ano bang service gusto nyo? Soft, moderate, or hard? So, kung moderate, so wellness yun. Kapag hard, is therapeutic. What I mean is yung mismong approach ng customer after the massage. Yung yung feedback nila, yun, doon mo mabibase kung ang nangyari sa kanya is therapeutic ba or wellness. Okay. Sige po. Pero i-share ko po sa inyo yung aking isang karanasan sa Baguio one time. Meron tayong estudyante, talagang ilang beses siyang nag-exam, bumabagsak na pumapasa. Nung pumasa na siya, tuwang-tuwa siya. In-offer niya sa akin, sabi niya, sir, bigyan kita ng masahe. So, akala ko, wellness. Yun pala, kasi visually impaired na kilala siyang magaling magmasahe. Kaya lang po, therapeutic yung approach na habang nagre-react ka, lalo niyang dinidiinan. Ayun. So, masakit na masakit. Kaya lang, hindi ako na-condition na, therapeutic pala siya. Kasi kung alam kong therapeutic, hinanda ko na yung aking sarili na talagang maging masakit at maging madugo yung ilang minuto namin pagmamasahe. To a point na parang gusto ko na ihagi sa bintana. No? Kasi masakit yung ganon. Pero, siyempre, tinitiis ko lang, libre Hindi ka pwedeng magreklamo, libre. So, tinitiis-tiis ko lang. Pero, ayun, sabi ko, excited talaga itong estudyante na to. Yun lang po. Kaya yun nga dapat prepared yung client na wag kang wag mo siyang bigyan ng modality unless prepared siya. Kung sinabi mo kung gagawin mo therapeutic, sabihin mo sa kanya, sir, ang gagawin natin therapeutic ha. Mamaya asahan mo medyo may mga pain tayong ma-encounter. Things like those. Para hindi naman siya nagugulat. Kasi kung normal client po yan, hindi yan babalik. Nakuha niyo po yon? Kasi gusto ko tapos talagang dinidiinan mo. Gusto ko hard pero hindi ko sinabing therapeutic kasi may iba hard nila, yung hard nila hindi lang hard pero hindi yung kasi yung therapeutic sir talaga hindi nila tatantanan yan hangga't hindi ka umiyak sa sa sakit. Yung ganon. May mga ganon kasi no pain no gain. No, kaya malinaw sa akin tingin ko importante ang tamang maayos na komunikasyon. Before mag-start ang session, yung expectation ng client dapat yun na mamimit. Dapat merong ganong linaw. Okay. Sige po, balik tayo kay Benson, and then si Barbie. May huli tayong mga tanong. Sige, go ahead lang po. Tingnan po natin kung paano natin mapag-usapan yung Sinabi mo dati yung sciatic nerve na napakaraming problema ng mga kapwa Pilipino natin ngayon. Kaya ba ng massage therapy yun? Ang sciatic nerve kasi sir, kung hindi po ako nagkakamali, inflammation of the nerve.
So kung inflammation of the nerve, hindi mo pwedeng i-manipulate yan at the time na may pain. Kasi hindi mo maikilos yung katawan mo dyan eh. No? I myself, na-experience ko po yan. Nagkaroon po ako ng ganong klase inflammation. Sa gabi hindi mo maikilos yung iyong likod, yung iyong katawan. Kaya, yun, the best thing, wag mong galawin. Hayaan mo na lamang subside kasi nung ni-research ko, self-healing naman po siya. No? Self-healing naman po yan. Kaya, yun po ang wag mong galawin ang patient na ongoing pa onset yung kanyang sciatic nerve, sciatica. Kasi sobrang sakit po niyan. Promise. No? Sobrang sakit. So ano po yung sciatica, may I ask? Yung inflammation ng sciatic nerve dito sa bandang likuran natin, sa bandang hita, hanggang sa mula sa puwet hanggang sa lower leg. No? May nerve po yan eh. Wala ko dito yung aking nasa Manila kasi yung aking mga graphics ganun. Ganun po yun eh. Kaya yun yung sinasabi natin na sobrang sakit. Sabi nga na iba, sakit mayaman daw kasi pagka makapal yung wallet, naipit doon sa sciatic nerve saka yung sa buto ng puwet natin, naiipit, na-inflame. No? Kaya sabi nila sakit mayaman daw po yun. Okay. Sige po. So, yun lang po. I do not suggest. Na-experience ko na po how painful it is. Ilang gabi hindi ka makatulog pagka sciatica po yung na-encounter natin. Okay? Okay po. Sige po. Si Barbie. Barbie, balik tayo. And then si Jeanette. Barbie, about si Jeanette. Jeanette, go ahead please. Sir, ma-share ko lang po, sir. Tsaka question na rin. Kasi sir, most of our clients, katulad nung halimbawa kung may menstrual period sila, kung may monthly period sila, nagtatanong sa akin kung pwedeng silang i-massage. So, to make it safe, ang sinasabi ko po sa kanila, although na-research ko sa Google, pwede naman, to make it safe, hindi na lang po hindi ako na pumapayag na masahihin sila after 3 days siguro. Kasi po, nakakatakot din mag-risk na halimbawa, meron silang condition. And then dinasahi ng therapy. So, kahit hindi galing dun sa masahe yung sakit niya, isisisi niya sa masahe. So, to make it safe, hindi ko po tinatanggap yung ganon. Ang dami ko po iniiwasan sa totoo lang, sir, kasi nga wala pa ako masyadong knowledge na mga pasyente. Okay. I mean, mga clients. Oo. Jeanette, ang tingin ko dyan, number 1, huwag mo sayangan yung client. Kasi lumapit na sa iyo niyan, pwede mo naman siyang bigyan ng light massage. I think the best way to handle those kind of situation, ibigyan mo ng light massage. Huwag mo lang sa i-hard. Okay. Yes. Okay. Sayang yung income. Kaya nga po Kaya lang kasi sir, syempre, mas naman, ayoko namang i-risk din yung pangalan ng mga therapist ko since na magagaling talaga sila. Yan lang po yung iniiwasan ko. Light lang po. Walang problema po. Light massage. Okay. Light massage. Okay. Good to know. Thank you, sir. Sir Benji. Maraming Benji. problema po kung sakali. Yes. Sir Benji. Yes. Meron kaming experience dyan. Dun sa Ano po? may monthly period. Tama po ba monthly period po yung concern niya, ma'am? Sige po. Kapag yung isang babae may monthly period, kasi ang massage natin is nagpo-promote ng blood circulation. Yes. So, ang tendency, pwede siyang, pwede bumilis yung mens niya. Yes. Or magkakaroon po siya ng pamumuo ng pasa sa balat. May ganong experience po kasi dito, Sir Benji. So, ang advice na lang po is hand massage. Yes. Yun na lang po. Basta light massage, sir. Kasi mawala yung client. Oo nga Mga ano naman po yun, mga regular clients naman po namin yun. Kaya lang kasi, yun nga lang, since na wala pa akong masyadong knowledge, may fear pa. Ayoko namang i-sacrifice itong pinaghirapan naming spa. Yes. Yun po. Basta, ang tingin ko lang po dyan, just be creative. Kung ano pwede nyong gawin. Okay. Pagka hindi po kayo sigurado, then nyo lang, make it light, no? Para hindi lang kasi explain nyo lang na maigi.
No, explain yung maigi sa client. Yun Kasi nga po. magtataka naman siya. Bakit naman puro kamay lang ginagawa mo? Bakit puro likod lang? Things like those. Pero at least ma-explain mo lang. Kasi yung mga yan, lalo na pagka, di ba, menstrual period, alam natin, minsan may mga pain po yan eh, na may mga hindi, so, soothing massage will do. I think soothing massage will do. Yung soothing touch na yan will do. No, makaka-alleviate. Even with abdominal pain, sir? I'm sorry? Even with abdominal pain? Or Ay, huwag mo nang gagalawin yung abdominal pain na yan. Kasi, contraindicated na yan. Oo. Okay, sige po. Contraindicated. Okay, thank you, sir. Yun lang. At least ngayon, nalinawan ako. Oo. Pero wag niyo sayang yung client, ha? Yeah, that's my point. Opo. Oo. Sige po, attorney. Yeah, you're raising your hand, attorney. Okay. Oh, yun pong kasi experience ko, Mr. Benji. Di ba dapat may checklist? To avoid any complaints, di ba dapat may checklist kung anong nararamdaman ng tao. Instead na papirmahin mo agad ng waiver yan, di ba? I-checklist kung anong mga nararamdaman niya, then kunin yung BP. Yes. If there's a need, dapat kunin yung temperature, di ba? Opo. Oo. Kasi kasama ba yun dun sa mga pag-aaralan or requirements before doing the massage, whether it's therapeutic or wellness? Kasi wala. Hindi ko naranasan sa ilang beses kung pagpapamasahe. Hindi man lang may iba na magtatanong, is this your first time? Kasi tatanungin agad, light, medium, or your hard, ganon. Pero paano yung mga kliyente na first timers? Yes, attorney, exactly. You've got it, no? Yung ano natin lagi, ako sa program po kasama po 'yan, no? Kasi part po 'yan ng ating client intake, yung pre-massage po natin, no? Meron po tayong yung pagkukuha ng vital signs, no? Bahagi po 'yan ng client intake form natin, no? Meron tayong indicated na doon na dapat fill upan. So, pero yung sa actual practice po, nasa spa po kasi po 'yan, ma'am eh. Nasa practitioner po 'yan. Kasi tulad ng sinasabi natin, kung concern tayo sa kalusugan ng ating client, then we have to do it, no? Bigyan natin sila ng ganong pasada. Kahit na ano lang po na, yung lalo pag first time, at least magkaroon ka lang ng gauge. Pero most often, hindi naman nangyayari kasi yun, habol ng iba is yung oras, sayang yung kita, things like those. Pero to give more value for your money sa client natin, maganda po, gawan po natin sila ng ganong vital signs taking. Okay po, noted po yan, sir. Thank you, Mr. Benji. Opo. Thank you, attorney. Yes. So, one last question before we go. Wala na po. Galing po sa sir. Sa mention niyo po niyo about vital signs po, sir. Sa Nuwatay kasi, sir, mayroong mga branches po na may mga form talaga na fill upan regarding po sa mga vital signs. But some franchisee po, sir, yung franchise na po, hindi na po nila kinakandak yung gano'n, sir. Yung sa ibang mga spa po. Sir, actually, kanya-kanya na po yan when it comes to operations ng spa. So, wala tayong doon. Government has nothing to do with that, no? Hindi naman sila mangingialam doon. Pero yun nga, marketing strategy na rin yan kasi. Kung ano yung tingin ng client kasi na mas maka-benefit siya pag doon siya nagpamasahe, then yan yung dapat nating tingnan. Okay? Sige po. May maganda rin na gamitin natin yung assessment, yung pinag-aralan ng DAPAS. Assessment form. Yes. Parang nakakaano po kasi, parang tingin po ng customer, ay, standard sila dito. Ang galing naman. Hindi, kasi sir, lalo kung home service, no? Kasi home service, meron kang assessment, dala-dala ka ng form, meron kang pinapipirmahan na ganito, may ganyan, may dala kang client intake form, may dala kang post-massage form. Yan, that will simply put you in a pedestal. Ibig sabihin nun, ibang klase yung approach mo. Hindi ka lang basta lang parang may record na rin po sila. So, maganda po na mayroon po kayong implement nyo po yung matutunan nyo dito sa training natin when it comes to vital signs taking, mga ganun documentation, and so on and so forth. Okay. So, napakasaya naman. No? Marami kayong maraming mga inputs. Mr. Benji, Yes, attorney. Ang iwasan po kasi natin dyan, alam niyo may mga taong yung pinagkakakita ng mga ganyan.
Yung pagkakaperahan. Kasi irereklamo ka lang, magbabayad ka na sa kanila niyan para lang matanggal yung yung pagka nag-complain sila na nagrumabe kahit hindi, you have to prove na ginawa mo yung mga precautions, yung mga checklist na yan. Yes. You have documents to prove. Yes. Mm-hmm. Yes, tama po yun. Kasi yun to lang sinasabi natin, may mga parang sa labor yan may mga professional complainers. Kasi diyan sila kumikita pag maraming reklamo. Sinasabi ko kanina, sir. Yari, yamang maraming nagpupunta tapos baka may magreklamo. Kasi po, sa totoo lang, marami na po akong natulungan na sciatica. Kahit na bedridden po yan. Oh. Kaya, yung sa akin naman po sa amin, pag nasaktan ka sa namin, huwag kang magbabayad. Okay. Sige. Oo. Maganda dyan. Sa iyo ako magpamasahe. Subukan niyo lang, sir. Kasi di ako magbabayad. Anyway. Sige po, maraming salamat sa mga input ninyo po. Before we go, siguro andito si Doc Weng. Doc Weng, hello, how are you? Hello, Doc. Doc Weng, yung aking kababatang kapatid. Nasa Bacolod po siya. She's joining your class. Anyway, sige po, kung wala na po kayong ibang suggestions or comments, I think yun po, nakita na po natin, very interesting po yung field po ng wellness sa Pilipinas kasi relatively medyo bata pa yung industry natin, marami pa tayong pwedeng gawin. Kaya yung hamon namin, number 1, galingan niyo po yung examination. Number 2, mas laliman niyo po yung pag-aaral, kung if there are other schools and training programs na pwede niyo pasukin upang lumalim po yung inyong kaalaman sa pagmamasahe, I encourage you to do that. Kasi that's the only way that we could professionalize the industry. That's the only way maalis po yung stigma ng masahista, yun po yung masakit Pag sinabi masahista, masama yung tingin ng tao sa atin at maging mas marami tayong matulungan. Kasi iba na, sabi nga, iba na yung may alam. Kaya yung inyong matutunan, ating matutunan dito, including myself, para tayo ay maging mas mahusay na nagmamasahe, is gawin po natin para sa ikaangat ng ating industriya ng pagmamasahe sa bansa. So, having said that, maraming salamat, and by tomorrow, we will continue our discussion. Pag-uusapan naman po natin, patungkol naman po sa ano po yung mga batas. Ito, very interesting to pa kay Lada sa ating isa yung kasama si Attorney Edith dito. Ano ang mga pamantayan ng DOH? Ano ang mga guidance ng DOH when it comes to the massage? From the PD 56, yung Code of Sanitation of the Philippines, hanggang sa kasalukuyan. Para makita po natin, malaman po natin ano ba yung mga dapat nating gawin at yung mga hindi natin dapat gawin upang safe po tayo, lalo na higit kung kayo na po ay may tangan-tangan na lisensya mula sa kagawaran ng pangkalusugan. So yun lang po. Maraming salamat and see you tomorrow. God bless. Arigato. Okay, thank you, sir. Sir, huwag niyo kami mahirapan sa exam, ha? Yeah, thank you po. Thank you. Have a good day sa lahat. Yeah, God bless a lot. Thank you, everyone. Thank you, sir. Bye-bye po. Yeah, bye-bye po. Thank you.